Kabanata 1511. Sige, ako na maghuhugas. Hindi naman kasi ako marunong. Ganting sagot ni Jasper, ang mga labi niya'y nakaawang ng mataas sa pagsuway. Hindi ko naman sinasadya. Sumulyap si Arisa sa kanilang dalawa at tumawa. Sige, hindi ba kayo mamitis ng kabute? Nandito na sina Tim at Jesse. Mabilis na binilisan ng dalawang bata ang takbo, na nagtipon ng sunod-sunod na kabute, anuman ang laki nito. Hindi napigilan ni Arisa na matawa habang pinapanood ang mga kalokohan nila. Mami, kasama ko si Jesse. Magkahawak kamay na tumakbo si Timothy at Jesse. Hingal na hingal pa rin si Jesse pero hindi naman siya hinihingal. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bukid ng kabute. Napakasarap ng mga mushroom na ito. Dati, madalas siyang pumitas ng kabute sa bundok kasama si Mary. Pumunta ka dito dali, kung hindi, malinis na ang lahat. Masayang tinawag ni Arisa ang magkapatid, sinenyasan silang sumama kay Benjamin. Sige, pumayag naman si Timothy at pumunta. Tim, marami ako dito. Tawag ni Zachary, ang tagiliran niya ay talagang namumulaklak sa mas maraming kabute. Nang makita ito, masayang ngumiti si Timothy at lumapit. Mayroon din kaming mga ganitong uri ng mushroom sa bahay. Napakasarap at matamis talaga. Nagulat kami nang makita namin ito. Hindi namin inaasahan na may makikita kaming ganitong uri ng kabute na tumutubo sa aming sariling bakuran. Baka kasi bagay ang environment dito. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga ito, hehe. Nagsimulang magdaldalan ang mga bata doon, nagkakaroon ng oras sa kanilang buhay. Nakangiti si Arisa habang pinagmamasdan sila. Sumali rin si Jessie sa grupo, paminsan-minsan ay tinatanong ang lahat, kailangan ba natin ito? Hindi nagtagal, ang lahat ay nakapitas ng napakaraming kabute. I think we're about done here. Yung mas maliliit pwede pang lumaki ng ilang araw. Tumayo si Darius, iniunat ang kanyang likod, at tumingin sa nakakalat na maliliit na ulo ng kabute. Ang ilan ay nasa lupa pa, hindi pa umuusbong, nagbibitak lang ng kaunti sa lupa. Tumingin si Edwin at gumawa ng magaspang na pagtatansya. Dahil sa gana ng aming pamilya, sapat na ito para sa 3 pagkain. Magpadala ng ilan sa mga pamilyang Bailey at Watts at kay Jonathan. Hayaan silang matikman ang delicacy na ito. Natuwa si Darius, hindi napigilan ang pagbabahagi ng masasarap na sangkap sa kanyang mga kaibigan. Oo, matandang Mr. Graham. Mabilis na nagsimulang mamigay si Edwin, kasama si Mary na nagbigay ng kamay, lumapit din ang 6 na bata para tumulong. Mas masarap ang hindi pa nabubuksan kaysa sa mga nabuksan. Ibigay mo sa kanila ang mga nabuksan na. Sa tingin ko ang sarap ng mga nabuksan na. Ang sarap kapag ginawang mushroom soup. Ang mga bata ay may iba't ibang opinyon. Ang ilan ay gustong ipamigay ang mga binuksan, habang ang iba ay hindi. Nagpalitan ng tingin sina Arisa at Benjamin, natutuwang alam pa ng mga bata na isantebi ang hindi masyadong malasa para sa iba. Tinawag niya ang mga bata, lahat ng bagay ay masarap. Huwag na kayong magtalo, bilisan ninyo at mag-impake. Kung ihahatid natin sila ngayon, ito ay sa tamang oras para sa hapunan. Nagtawanan ang mga bata. Nang makitang hindi tumutol si Arisa, masayang sinabi ni Darius, Isa, hindi makakain ng lahat ng ito ang pamilya natin. Okay lang na magpadala sa kanila, di ba? Naaliw si Arisa at malumanay na sinabi, ano ang mahalaga, tatay? Kung gusto mong ipamigay, gawin mo na lang. Hindi mo kailangan ng pahintulot ko. Talagang hindi makakain ng pamilya natin ang lahat ng ito, at hindi ito mananatiling sariwa kung itatago natin ito. Sa tingin ko rin, nakangiting sabi ni Darius, she's so agreeable. Palihim na sinulyapan ni Darius si Benjamin. Nang makitang hindi tumutol ang huli, lalo pang natuwa ang una. Pagkatapos, lumingon siya, kay Edwin. Edwin, kapag inihatid mo ito sa kanilang mga bahay mamaya, siguraduhing sabihin sa kanila na ang mga ito ay lumaki sa hardin ng bahay ni Benjamin. Ang mga ito ay natural. Napangiti si Arisa. Nang makitang medyo hindi na nakaimik si Benjamin, napangiti siya. Napatingin si Benjamin sa kanya. Tahimik na inilipat ni Arisa ang kanyang tingin, sadyang pinaalalahanan ang mga bata, mag-ingat, huwag sirain ang mga ito. Itatago namin ang mga nawala ang kanilang mga cup para sa aming mga sarili na makakain. Kapag nagbibigay ng makakain sa isang tao, hindi dapat bigyan siya ng anumang bagay na hindi maganda ang kalidad. No worries, natural ang mga ito. Kahit nabulok, bihira pa rin. Tawa ng tawa na sabi ni Darius, hinayaan ang mga bata na hatiin sila ayon sa gusto nila, sa kabiglang napabuntong hininga.
Nako, ang aking isda. Kabanata 1512. Hindi napigilan ni Arisa na matawa habang pinagmamasdan si Darius na kumari pa ng takbo patungo sa pamangwit. She teased, Dad, hindi ka ba medyo mabagal mag-react? Ngayon mo lang naisip, kung hindi pa kami sumandok ni Gavin ng isda, matagal na itong nakatakas. Haha, buti na lang tinulungan niyo akong mahuli. Kung hindi, matagal na akong mangisda. Tumakbo si Darius, nakita ang malaking isda sa balde, at tuwang-tuwa. Edwin, please wait a little longer. Manghuhuli pa ako ng ilang isda na dadalhin natin. Kung hindi, sasabihin nilang kuripot tayo, mga kabute lang ang dala natin. Tinawag ni Darius si Edwin, pinain ang kawit, at nagsimulang mangisda. Matandang Mr. Graham, sa oras na makahuli ka ng isang bagay, hindi ba't medyo huli na? Dapat na nating simulan ang paghahanda ng hapunan ngayon. Malumanay na paalala ni Edwin kay Darius. Nais niyang iwasan ang isang sitwasyon kung saan ihahatid ang mga kabute at isda pagkatapos kumain na ang lahat. Nagsimulang tumawa ang mga bata. Masyadong mabagal si Lolo. Baka wala siyang mahuli. Oo, medyo matagal bago mahuli ang una. Napaawang ang lobby ni Darius habang nakatingin sa mga kabataan. You're quite impressive. Halika na at isda. Kailangan pa nating tulungan si Mr. Whitley sa mga mushroom. Sumagot si Gavin, samahan na lang kita. You guys are all talk. You obviously can't outfish me. Nagmamaktong si Darius, na inihagis na ang kanyang kawit sa tubig, matiyagang naghihintay ng makakagat ng isda. Maaari ko ring gawin ito sa aking sarili kaysa sa paghihintay sa iyo. Zachary, bilisan mo. Huwag mong hayaang bugbugin ka ni Lolo. Tinawag ni Jasper si Zachary, patuloy na tinulungan si Edwin na mag-impake ng mga mushroom. Sumulyap si Zachary sa kanila, saka tumingin kina Arisa at Benjamin. Ngumiti si Arisa at sumenya sa kanya. Sige na, kumikislap ang mga mata ni Zachary habang lumilingon sa paligid, saka lumingon kay Benjamin. Mr. Graham, magaling ka talaga sa pangingisda. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung mas marami ka pang mahuli na isda kaysa kay Lolo? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, tumingin sa maliit na lalaki. Sinusubukan ba niyang i-provoke ako? Kung tawagin mo akong daddy, mangingisda ako. Nanlaki ang mga mata ni Zachary habang nakatitig sa tusong ekspresyon ni Benjamin. Ngumuso tuloy ang bata, mas gugustuhin ko pang umasa sa sarili ko kaysa umasa sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo siya para mangisda kasama si Darius. Hindi mapigilan ni Arisa ang mapangiti. Ang kanyang anak ay talagang gumawa ng isang wastong punto. Anong tinatawa-tawa mo? Itinaas ni Benjamin ang kamay para kurutin ang mukha niya. Natutuwa lang siya sa kasawian ko. Ngumiti ulit si Arisa sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya samahan? Kung gagawin mo, baka matupad niya ang hiling mo ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. That kid is quite a trickster. Kahit na sumama ako sa kanya, things cannot go as I wish. Bulong ni Benjamin. Sa mga bata, siya at si Jessie ang pinakamahirap pakitunguhan. Ngumiti si Arisa, sinenyasan si Benjamin na tumingin sa gilid ni Oliver, kung saan ang mga bata ay nakatingin kay Benjamin na may pagtutol. Lumingon si Benjamin at nakita niya ang mga bata na sabay-sabay nang umuso sa kanya. Pagkatapos, tumawag sila sa direksyon ni Zachary. Zachary, sabi ni Mr. Graham, manloloko ka. Sigaw ni Jasper sa taas ng kanyang baga. Oliver, dock him 50 points. Tumalikod si Zachary at biglang inutusan si Oliver na magtago ng record para hindi makilala si Benjamin. Got it. I have made a note of it. Binigyan ni Oliver si Zachary ng okay gesture. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Benjamin. Anong klaseng deduction ito? At bakit ang harsh? Tumingin siya kay Arisa, pero clueless din si Arisa sa mga nangyayari. Umiling siya, para ipahiwatig na hindi niya alam. Anong points ang ibinabawas mo? Nadama ni Benjamin na hindi ito magandang bagay. Hindi mo ba gusto ang aming pagkilala? Susuriin ka namin, at gagawin lang namin iyon kung mahusay ka. Nakangiting paliwanag ni Gavin kay Benjamin. Napaawang ang bibig ni Benjamin. Hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa, nagtanong siya, ilang puntos ang kailangan kong ituring na mahusay. Ano ang aking marka ngayon? Sabihin mo sa kanya, Oliver. Utos ni Jasper na may kahangahangang hangin. Sina Benjamin, Arisa, Edwin, at Mary ay napalingon kay Oliver, na puno ng pag-uusisa. Itinaas ni Oliver ang kanyang salamin, nagsasalita sa paraang scholar. Nasa negative ka na ngayon.
Halos pumasa ka ng 49 na puntos, ngunit pagkatapos ay ininsulto mo lang si Zachary, natalo ng 50 puntos sa isang pagkakataon. Ngayon negatibo ka na lamang ng 1 puntos. Kapag mayroon kang 75 puntos ay maituturing kang mahusay. Hindi napigilan ni Arisa ang tumawa ng malakas. Matagal na siyang kasama ng mga bata at nakakuha lang ng 49 na puntos, hindi man lang pumasa. Tsaka dahil sa sinabi niya, bigla na lang siyang bumalik sa dati. Hindi nakaimik si Benjamin. Kabanata 1513. Tinitigan ni Benjamin ang mga bata, hindi makapagsalita. Lihim nilang sinusuri siya. Kailan niya matutugunan ang kanilang mga pamantayan ng kahusayan sa antas na ito? Pagdakang ng 50 points ng sabay-sabay. Hindi ba't medyo malupit iyon? Tinitigan niya ang mga bata, nagpahayag ng kanyang pagtutol. Well, wala kang magagawa dyan. Ikaw ang nagpagalit kay Zachary. Napatingin sa kanya si Oliver. Ito ay lampas sa aking kontrol. Napaawang ang sulok ng bibig ni Benjamin. Pinupuri ko ang kanyang katalinuhan. Napabuntong hininga si Gavin ng ilang beses. Huwag mo kaming subukang linlangan. Malinaw naming malalaman kung nang-iinsulto ka o pinupuri mo ang isang tao. Tumawa si Arisa hanggang sa tumulo ang luha niya. Pinunasan niya ang medyo masakit na pisngi. Hindi ko inaasahan na ang mabigat na tycoon na namumuno sa mundo ng negosyo ay maiiwang pipi ng mga bata. Si Edwin at Mary ay tahimik ding tumawa sa gilid, mabilis na iniimpake ang mga kabute. Tere, mangingisda tayo. Tinawag ni Timothy ang kanyang mga kapatid, saka tumakbo papunta sa kinaroroonan nina Darius at Zachary. Nagsimula na ring mangisda si Zachary. Nakaupo siya sa tabi ni Darius, mukhang propesyonal. Lolo, sino sa tingin mo ang mas mabilis mangisda? Tanong ni Zachary, ikiling ang ulo at tumingin kay Darius, kumikinang ang mga mata nito. Nilhingga ni Darius ang kanyang ulo para tingnan ang bata, buong kumpiyansa na nagsabing, kailangan ko pa bang sabihin ito? Siyempre, ako ito. Tumakbo din sina Gavin, Oliver, Jasper, at Jesse. Tinutukso si Darius, Lolo, huwag kang mahihiya mamaya ha. Kung nagkataon na mas mabilis si Zachary sa iyo, huwag kang magalit, ha? Tumawa si Darius, puno ng kumpiyansa. Hindi pa rin sigurado kung sino ang mananalo o matatalo. Mr. Graham, aalis muna kami. Ipinaalam ni Edwin si Benjamin, na sinenyasan si Mary na sumama sa kanya, naiwan si Arisa na mag-isa kasama si Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa babae na hinihimas pa rin ang pisngi, at sinabi sa mahinang boses, tumatawa ka pa ba? Tumangala si Arisa sa kanya, at nang makita ang malungkot nitong mukha, hindi niya napigil ang mapatawa. Muling natahimik si Benjamin. Then, he warned, tama na. Kung patuloy kang tumatawa, sasakit na naman ang tiyan mo. Tinapik ni Arisa ang sariling mukha, huminga ng malalim, at tumigil sa pagtawa sa kanya. Wala nang tawa. Nakayuko si Benjamin, nakapatong ang mga kamay sa hawakan ng wheelchair nito, matamang nakatitig sa kanya ang tingin nito. Nang biglang lumapit ang lalaki ay namula ang mukha ni Arisa. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya pati si Benjamin ay tumingin sa medyo nahihiyang babae. Nakangiti. Anong gagawin mo? Sa tingin ko gagawin ko. Sinalubong ni Arisa ang mapanuksong tingin niya, namumula sa inis. Sinaman niya ito ng tingin at umiling, hindi ko alam. Humalaklak si Benjamin, ang kanyang malalim na tawa ay nakakaakit. Bahagyang nagpout si Arisa, ang kanyang tingin ay lumilipat sa ibang lugar. Magiliw na hinaplos ni Benjamin ang kanyang mukha, pagkatapos ay tumayo ng tuwid at sinabing, tere roon. Tumangala si Arisa sa kanya, blanko na nagtanong, saan tayo pupunta? Diyan, sumenya si Benjamin, yumuko siya para buhatin siya. Mabilis na pinulupot ni Arisa ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Lahat ay nangingis na doon. Tere, samahan natin sila. Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa kanya, nakangiting nagtanong, gusto mo bang mangisda? Napangiti si Arisa, gusto kong panoorin silang mangisda. Paano kung subukan mo rin ang pangingisda? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, hindi interesado. Ano ang silbi ng paghuli ng napakarami? Pinaalalahanan siya ni Arisa, maaari mong ihatid ang mga ito sa iyong mga kaibigan. Hindi nila kailangan. Pupunta lang sila, dito para kainin ang isda. Sabi ni Benjamin, hawak siya habang humahakbang patungo sa iba. Iniimbitahan mo ba sila sa aming lugar para maghapunan? Ipapaluto ko pa si Edwin. Tumingin si Arisa sa kanya, hindi sigurado kung kailan niya ginawa ang imbitasyon.
Hindi ako, sabi ni Benjamin, binuhat siya papunta sa tulay. Ayaw niyang pumunta sila at magkagulo sa bahay. Bakit hindi mahuli ang ilan at ipadala sila sa kanilang mga bahay, kung gayon? Nakangiting sabi ni Arisa, Kabanata 1514. Magwiwisek ng pain. Tawag ni Zachary, at agad na kumilos sina Oliver at Jasper. Sumama rin sina Gavin at Timothy. Si Jesse, sa gilid, ay sumigaw, ihagis mo pa, pero huwag mong ihagis kay Lolo. Umawang ang lobby ni Darius habang sinusulyapan ng mga bata. You're breaking the rules, you know. Hindi mo sinabi na hindi tayo maaaring magwiwisik ng pain. Nakangiting sabi ni Zachary. Hindi nakaimik si Darius, tiyak na marunong magwiwisik ng pain ang mga batang ito. Nakangiting tinanong ni Benjamin ang babae sa kanyang mga bisig, madalas ka bang mangisda noon? Basically, we have our meals by the lake every weekend. Napatingin si Arisa sa mga bata na puno ng pagmamahal ang mukha. Nangisda ka rin ba sa kanila? Tumingin si Benjamin sa kanya, bumaba ang kanyang mga mata, ipinapalagay niya na ang kanyang mga kasanayan sa pangingisda ay tiyak na mahusay. Lumingon sa likod si Arisa para salubungin ang malalim niyang titig at ngumiti. Magaling akong manghuli ng isda. Sa tuwing nangingisda siya sa bukid, hindi siya bumalik na walang dala. Nang huhuli ng isda, sandaling nag-isip si Benjamin, iniisip ang Rutisia Village. Kapag tapos na ang mga pagsasaayos sa Rutisia Village, dapat tayong pumunta at magpalipas ng ilang oras doon. Speaking of which, biglang naisip ni Benjamin si Bradley. Malapit ba sa Rutisia Village ang Bradley? Napansin ni Arisa ang ekspresyon ni Benjamin at napangiti. Oo, anong meron? Ngumuso si Benjamin. Medyo mabilis siyang umiwas. Sasabihin ko sa kanya na bantayang mabuti ang schedule at tapusin ang pagsasaayos sa loob ng 1 buwan. Bago pa makasagot si Arisa ay mabilis na nag-iba ng tono si Benjamin. I'll notify Ethan. You don't have to worry about these matters. Napatingin sa kanya si Arisa na may pagtataka. Nang makitang kinuha na ni Benjamin ang kanyang telepono para tawagan si Ethan, tahimik siyang naghintay. Ethan, sabihin kay Bradley na kung hindi niya magawa ang pagsasaayos sa loob ng 1 buwan, hindi na niya kailangang mag-abala na bumalik sa kabisera. Utos ni Benjamin. Walang lakas ng loob na tumutol, si Ethan mula sa kabilang dulo ay agad na tinupad ang kanyang utos. Nang matapos na ni Benjamin ang tawag, sa wakas ay nagsalita si Arisa. Hindi ka ba nahihirapan sa kanya? Ang pagsasaayos ng lumang bahay sa loob ng 1 buwan ay isang hamon. Hindi madaling makahanap ng mga bihasang manggagawa. Problema niya yon. Walang pakialam si Benjamin. Kung hindi turuan si Bradley ng leksyon para sa pagdadala ng mga bata sa gulo, patuloy niyang sisirain ang mga bata sa hinaharap. Napasulyap si Arisa sa kanya, napansin niyang medyo naiinis siya. Nagpasya siyang huwag nang makiusap para kay Bradley, hinayaan ang huli na magdusa ng ilang araw. Oo, problema niya. Natatawa niyang sabi. Nagtaas ng kilay si Benjamin, nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Hindi nagsusumamo para sa kanya. Binibigyan mo ba ako ng pagkakataong magmakaawa? Nakangiting sagot ni Arisa. Bahagyang napabuntong hininga si Benjamin, kinurot ang kanyang pisngi. Ipinamukha mo sa akin na isa akong hindi makatwirang tiran. Napagtanto mo bang ganyan ka? Iminulat ni Arisa ang kanyang mga mata, nanunukso sa kanya ng isang pilyong ngiti. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, diretso ang tingin nito sa kanya. Ilang tuyong tawa ang pinakawalan ni Arisa, mabilis siyang pinatahimik. Hindi ka naman nangingibabaw, bakit parang hindi mo lang ako sinasagot? Mataman siyang tinitigan ni Benjamin, mabigat ang tono ng babala. Hindi ba iyan ay nagsasabi ng halata? Biglang tumalikod si Zachary at tinukso si Benjamin. Pinagtatawanan ka lang ng nanay ko. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka ka-overbearing? Biglang nakarinig ang lahat ng malakas na tawa, at napalingon sila sa pinanggalingan. Nang boses, lumapit sina Jonathan at Sean, natatawang nakatingin kay Benjamin. Nang makita silang dalawa, pinasulyapan sila ni Benjamin, na iniisip sa sarili, nakakaabala ang oras para magpakita sila. Benjamin, tignan mo, pati si Zachary ay nagsasabi na nangingibabaw ka. Hindi ka ba aamin? Mapaglarong tinukso ni Sean si Benjamin habang papalayo. You're starting to resemble Kingsley more and more. Gusto mo bang kumain ng buhangin kasama niya? Malamig na tanong ni Benjamin, pasulong ang kanyang nakakatakot na aura. Natigilan si Sean, mabilis na humingi ng tawad. Benjamin, I was wrong. Manibiro lang kita. Huwag kang magalit.
Kabanata 1515. Boss, kailangan ko pang i-follow up ang treatment ni Arisa. Kung itataboy mo ako, hindi ka na makakahanap ng iba Arisa, hindi ka ba pumapayag? Pakiusap ni Sean kay Benjamin, ayaw niyang maiwan sa lamig. Ngumiti si Arisa sa kanila at tumango, oo. Ang mga mata ni Sean ay kumikinang sa pananabik habang sinabi niya kay Benjamin. Benjamin, tingnan mo, pati ang asawa mo ay sumasang-ayon sa akin. Pakiusap, huwag mo akong paalisan. Manibiro lang kita kanina, sa loob-loob ko, malaki ang respeto ko sa iyo. Kahit wala ka, kaya kong bamaling sa direktor at sa iba pa. Hindi kita kailangan. Malamig at walang awang sumangot si Benjamin. Bahagyang umawang ang sulok ng bibig ni Sean. Kahit na nakaramdam siya ng hinanakit, hindi siya naglakas loob na magsalita. Tumawa si Jonathan. Mas mabuting manahimik ka, kung hindi, kung talagang itapon ka ni Benjamin sa disyerto, hindi kita matutulungan. Arisa, please help me out. Ayokong pumunta sa kinaroroonan ni Kingsley. Kailangan ko pang tingnan ang kalusugan mo. Sinulyapan ni Sean si Benjamin, hindi sigurado kung talagang iiwan siya ng huli sa disyerto, at mabilis na nakiusap kay Arisa. Nang makita ang takot niyang ekspresyon, hindi napigilan ni Arisa na matawa, huwag kang mag-alala, banibiro ka lang niya. Marahil ay hindi naging maawain si Benjamin sa iba, ngunit sa sandaling ito, hindi niya itinataboy si Sean. Kung hindi, kung may mga issue si Arisa, hindi magiging madali para kay Benjamin na mahanap si Sean. I'm relieved to hear that. Tinapik ni Sean ang kanyang dibdib, nakahinga ng maluwag, at palihim na sinulyapan si Benjamin. Mabilis niyang tinanong ang kalusugan ni Arisa. Arisa, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kumusta ang gana at tulog mo? Lahat ay mahusay, walang kakaiba. Nakangiting tugon ni Arisa, mataas ang kanyang loob. Tumango si Sean, saka humakbang para tingnan ang palso ni Arisa. Gustong tumabi ni Arisa, ngunit hinawakan siya ni Benjamin ng mahigpit sa baywang, dahilan para hindi siya makagalaw. Wala siyang choice kundi tiisin ang kahihiyan at hayaang kunin ni Sean ang kanyang palso. Ano ang kalagayan niya? Nang mapansin ni Benjamin ang nakakunot na mga kilay ni Sean, isang alon ng pag-aalala ang bumalat sa kanyang puso. Hindi siya nilinggan ni Sean, patuloy na sinusuri ang palso ni Arisa. Nagsimula na ring bumilis ang tibok ng puso ni Arisa. Tumingin si Jonathan sa kanila, baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Bakit ang tagal mo? Si Darius at ang iba ay nakabantay sa gilid ni Sean. Nang makitang sinusuri ni Sean ang palso ni Arisa ng napakatagal nang hindi nagbibigay ng anumang resulta, naging balisa rin sila. Sean, kumusta si Isa? Ligtas ba sila ng bata? Wala nang pakialam si Darius sa pangingisda. Ibinaba niya ang kanyang pamangwit at sumugod, tinitigan si Sean na may pag-aalala sa mukha. Napabuntong hininga, binawi ni Sean ang kamay niya. Lalong nabalisa ang lahat nang makita iyon. Magsalita ka, utos ni Benjamin na nakatitig kay Sean. Napatingin si Sean sa kanila. Bakit ganyan kayong lahat makatitig sa akin? Ayos lang si Arisa. Pwede bang tumigil na kayong lahat sa sobrang tense? Bakit ka nakasimangot at nagbubuntong hininga kung wala namang masama kay Arisa? Saway ni Jonathan. Hindi ba niya alam na pinag-alala niya ang lahat? Itinoon ni Benjamin ang matalim na tingin kay Sean. Sean, nangangati ka ba sa pambubugbog? I'm innocent, Benjamin. Nakagawian ko lang ang pagsimangot. It helped me to understand things better. As for the sigh, I was just tired. It was subconscious. I apologize if it leads to any misunderstandings. I'll be more mindful in the future. Your wife is in good health. Both mother and child are safe. Mabilis na nilinaw ni Sean ang hindi pagkakaunawaan. Ikaw ay isang kwek-kwek doktor. Napaungol si Benjamin sa galit. Nakahinga rin ng maluwag si Arisa. Tinapik niya ang kamay ni Benjamin ng maaliw at sinabing, ayos lang ako. Huwag ka nang magalit sa kanya. Hindi niya sinasadya. Thank goodness okay naman siya, pero ganun pa rin. Malamig na sanggal ni Benjamin. Can you try not to be so expressive when treating patients in the future, Sean? Madali para sa mga pasyente na hindi maintindihan at isipin na lumala na ang kanilang kalagayan. Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito. Payo ni Darius kay Sean. Talaga, pinag-alala mo kaming lahat kay Mrs. Graham. Tumango si Edwin. Oo, Kuya Graham, mag-iingat na talaga ako sa susunod. Tumango si Sean bilang pagsang-ayon, sinulyapan si Benjamin. Nang makita ang madilim na ekspresyon ni Benjamin, mabilis siyang nag-iwas ng tingin.
Kabanata 1516. I'm really sorry, everyone. It was my fault ngayon lang. I promise I'll be more careful in the future. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Sean sa lahat, sa takot na baka iwanan siya ni Benjamin sa disyerto. It's okay. You don't need to be so frightened. Inalo ni Arisa si Sean, panatag ang loob niya. Maraming salamat sa pag-unawa, Arisa. Taos pusong nagpahayag ng pasasalamat si Sean. Napangiti si Arisa, nalibang sa kanyang takot, nang ibinaling niya ang tingin kay Benjamin. Mr. Bailey, ngayon mo lang talaga kami tinakat, sabi ni Gavin na may pagkaseryosong mukha, sa vacation. Gavin, nagkamali ako. Patawarin mo sana ako. Hindi sinasadya. Nagmamadaling sinubukan ni Sean na pakalmayan ang bata. Napalingon si Gavin, hindi pinansin ang matanda. Napatingin si Sean sa ibang mga bata. Maging si Timothy ay nagpout, ngumuso, at tumalikod, hindi pinapansin si Sean. Nakangiting pinanood ni Jonathan ang eksena. Kanina mo pa sinasabi na masyadong madaldal si Kingsley. Ngayon alam mo na ang pakiramdam, di ba? Sinulyapan ni Sean si Jonathan, alam niyang natutuwa ang huli sa kanyang kasawian. Nangisda ka ba? Ilan na ba ang nahuli mo? Nakangiting tanong ni Jonathan, naglakad papunta sa gilid ni Darius at sumilip sa balde. Napatingin si Darius sa kanya. Jonathan, ang tagal na nung huli kitang nakita. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Tumawa si Jonathan, tumugon kay Darius, dahil hindi ko kailangang mag-overtime ngayon, binisita ko si Arisa. Mr. Patterson, binisita mo ang mommy ko, pero wala akong makitang Reg along dala mo. Napakurap si Jasper, ngumisi kay Jonathan. Ang mga bata ay buong pananabik na nakatingin kay Jonathan, naghihintay ng kanyang tugon. Jasper, hindi niya kailangang magdala ng kahit anong regalo kapag binisita niya ako. Mr. Patterson, huwag mong isa puso. Kids say the funniest things. Itinama ni Arisa ang anak at humingi ng tawad kay Jonathan. Jonathan chuckled, Arisa, no need to be so serious. Alam kong banibiro niya lang ako. Nilinggan niya ang bata. May dala akong mga prutas at merienda. Nasa sala. Tumingin si Jasper kay Arisa, pagkatapos ay kay Benjamin, bago tinanong si Jonathan, para sa atin ba yan? Of course, tinapik ni Jonathan ang ulo ng bata. Haha, nakahuli siya ng isda. Nakita ni Oliver na lumubog ang kawit at tuwang-tuwa siyang pumalakpak. Zachary, ang galing mo. Napangiti si Zachary habang hinihila ang kanyang pangingisda na nagpapakita ng isang isda na nakalawit mula sa kawit. Bangaling siya sa kanyang lolo, sumisigaw, Lolo, nanalo ako. Bangantong hininga si Darius, at muling itinoon ang pansin sa kanyang pangingisda. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kaunting pagmamayabang, makakahuli din ako sa lalong madaling panahon, at mas malaki ito kaysa sa iyo. Nagtawanan ang lahat. Matandang Mr. Graham, kailangan mo ba ng tulong ko? Samandal din si Sean, sinusubukang paboran si Darius. Marunong ka pa bang gawin to, bata? Ang gagawin mo lang ay mag-research. Kung nandito lang si Kingsley, siguradong magagawa niya to. Binanggit ni Darius si Kingsley, saka napagtanto na matagal na pala mula noong huli niya itong nakita. Kailan babalik si Kingsley? Biglang bumahing si Kingsley na nagpupumiglas pa sa disyerto. Nagningning ang mga mata niya. Nako, baka may nag-iisip sa akin. Baka boss, humalaklak si Sean at sinabi kay Darius, sa tingin ko matatagalan pa bago siya babalik. Kung namimiss mo siya, maaari mong hilingin kay Benjamin na tawagan siya pabalik. Si Darius, matalas na parang tak, ay tumawa at bumalik sa kanyang pangingisda. Nagpalitan ng tingin sina Sean at Jonathan, at pagkatapos ay palihim na sinilip ni Sean si Benjamin. Pinagmamasdan sila ni Benjamin. Napangiti si Sean at nagtanong, Benjamin, bakit hindi? Kakasama namin sa pangingisda. Hindi ako interesado, sagot ni Benjamin sa malalim na boses. Marahan na tumawa si Sean, pagkatapos ay tumalikod upang panoorin si Darius na nangingisda. Kayong mga lalaki, dapat din kayong mangisda. Kung may mahuli kayo, pauwiin ninyo sila ng maaga para ma-enjoy din ng inyong pamilya ang isda. Sinulyapan ni Darius sina Sean at Jonathan, winawagayway ang kanyang kamay bilang senyales na sumali sila. We don't need any. Dalawa na ang nahuli mo. Hindi pa ba sapat yon para makakain? Mabilis na tumanggi si Sean. Karaniwan, hindi sila pinayagang mangisda sa lawa dahil kay Benjamin. Kabanata 1517. Do you think you have the final say? I'm send it for your father to eat, not for you.
All you care about is eating well yourself. Don't you care about your father at all? Saway ni Darius kay Sean. Sige, ihahatid ko ito sa tatay ko. Makikinig ako sa iyo, old Mr. Graham. Kung tutusin, hindi naman ang isda ko ang ipinamimigay. Napatingin si Sean kay Benjamin. Bahagyang ungol ni Darius, hindi mahalaga kung sino ang nagpalaki sa kanila, bilasan mo lang at makahuli pa ng ilan. May mga kabute din doon. Isama mo silang lahat, mushrooms. Nagtataka si Sean, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan. Sa katunayan, nakita niya ang ilang basket ng mga kabute na nakalagay doon, mukhang sariwa. Nakita rin sila ni Jonathan at nakangiting nagtanong, saan nanggaling ang mga mushroom na ito? Mukhang sariwa pa. Nakapili lang kami ng mga ito doon, at may mga maliliit na kabute din. Itinuro ni Edwin ang lokasyon sa kanila. Biglang tumakbo si Sean, wow! Ang dami! Natutokso akong piliin silang lahat. Mr. Bailey, huwag na. Ang mga ito ay dapat kunin kapag sila ay lumaki ng kaunti. Nagmamadaling binalaan ni Jasper si Sean, natatakot na baka simulan na niya ang pagpili sa kanila. Sinulyapan din ni Jonathan ang mga kabute. Medyo lumaki na sila. How come I've never seen this in your garden before? Lumingon siya at tinanong si Benjamin, medyo nagulat. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, mahinang nagsabi, ginagawa ito ng kalikasan. Paano ko ito makokontrol? Dapat dahil sa atin. Biglang sumingit si Jessie, kumikinang ang mga mata sa kakatawa. Lahat ay napalingon sa kanya, puno ng curiosity. Bakit? Dahil tayo ay kaibig-ibig. Kaya ang lupa ay nagpatubo ng mga kabute para sa atin dahil alam nilang mahal natin sila. Masayang sagot ni Jessie, halos hindi na makita ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang inosenteng ngiti ay hindi kapani-pani walang nakakahawa. Hindi maiwasan ang lahat na mapangiti. Binuhat siya ni Sean at hinalikan sa maliit na pisngi. Kaya ganyan. Kung ganoon, dapat magpasalamat tayo, mga syota. Dahil sa inyong lahat, may treat tayo. Tuwang-tuwa si Jessie, kumikinang ang mga mata sa kaligayahan. Dapat nating pasalamatan ang inang kalikasan. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan, na ikinagulat ni Sean at Jonathan. Magiliw na hinaplos ni Sean ang ilong ng batang babae. Tama si Jessie, dapat tayong magpasalamat sa kalikasan. Benjamin, itinuro mo ba kay Jessie ang lahat ng ito? Napakapiloso po ng kanyang mga salita. Tinukso ni Sean si Benjamin, ayaw niyang pakawalan si Jessie. Hindi ako, baka asawa ko ang nagturo sa kanya. Napatingin si Benjamin kay Arisa. Napangiti si Arisa. Ito marahil ang mga bagay na kinuha ni Jessie hindi lamang mula sa akin, kundi pati na rin sa kanyang mga kapatid na lalaki at paaralan. Lahat sila ay maaaring nagturo sa kanya, natutunan niya ito ng mag-isa. Lahat pa rin ito salamat sa iyong mahusay na pagpapalaki. Pinuri ni Sean si Arisa, saka lumingon sa batang babae. Hindi ba, Jessie? Siyempre. The best ang mami ko. Buong pagmamalaking itinaas ni Jessie ang kanyang baba at nagpahayag ng may kasiyahan. Nang marinig ang boses ng batang babae na puno ng paghanga, ang mga matatanda ay humagalpak sa tawanan. Haha, lolo, nahuli ko ang isa pa. Biglang tinawag ni Zachary si Darius na may ngiti sa kanyang munting mukha. Sinulyapan ni Darius ang tumalsik na tubig sa gilid ni Zachary, saka inis na tumingin sa kalmadong ibabaw sa gilid niya. Nagdaraya kayo sa pamamagitan ng pagwiwisik ng ilang pain. Hagalpak ng tawa sina Gavin at Timothy. Nang aasar, sinabi ni Gavin kay Darius, Lolo, sinisisi mo kami sa pagwiwisik ng pain dahil wala kang nahuli. Maaari mo ring ginawa ang parehong bagay. Nanlaki ang mata ni Darius. Oo kaya ko rin. Bakit hindi ko naisip? Yun, mukhang napakalaki ng isda na ito. Halika, tulungan mo ako. Tawag ni Zachary. Mabilis na sumugod sina Sean at Jonathan para tulungan ang bata. Hawak-hawak ni Sean ang bata, hindi makawala sa kanyang mga kamay, kaya humakbang si Jonathan para tulungan ang bata na makaurong sa isda. Talagang plum ang fish from Boss Lake, bulalas ni Jonathan sabay tanggal ng isda sa kawit at inilagay sa balde na iniabot ni Edwin. Ilang taon na niya itong pinalaki. Dapat 5 o 6 na taon, di ba? Hindi ba siya nagsimula noong ipinanganak si Gavin? Sumulyap si Sean kay Benjamin, hindi ko matandaan kung sinimulan niya itong palakihin pagkatapos ipanganak si Gavin o kung nagsimula na siya noon. Marami o mas kaunti, ngumisi si Benjamin, naaalala kung paano umiyak ang bata sa mahabang panahon ngunit tumigil ito nang makakita ng isda sa telebisyon. Kaya, inutusan niya si Ethan na bumili ng isang batch ng isda na itataas sa lawa. Kabanata 1518.
Gavin, kalaro mo itong mga isda. Ayaw mo na ba? Tinukso ni Sean si Gavin habang ibinababa ang batang babae at tinulungan ang Payne. Then don't you dare eat my kalaro mamaya. Binigyan ni Gavin si Sean ng isang sidilang sulyap, mukhang hindi ka panipani walang cool. Hindi napigilan ng lahat na tumawa. Jonathan chimed in, ito ang mga kalaro ni Gavin. You better not eat them. Mag-ingat ka, hindi mo kaya. Napabuntong hininga si Sean, pinandilatan si Jonathan. Kung ganoon ay hindi ka rin dapat kumain. Kahit kumain ka, hindi mo kayang bayaran. Hindi ko sinabing kalaro sila ni Gavin. Sabi ni Jonathan na may pilyong ngisi. Hindi nakaimik si Sean. Nagtawanan ang lahat sa kanila, at napatingin sa kanila si Oliver. Mr. Bailey, Mr. Patterson, panoorin niyo na lang kaming kumain mamaya. Hindi ba pwedeng kumuha din ako? Napatingin si Jonathan sa bata na may bahid ng lungkot. Tutal, tinulungan niya lang si Gavin. Tumawa si Sean, itinuro si Jonathan, na natutuwa sa kanyang kasawian. Tingnan mo, kahit si Oliver ay nakakita sa iyong pagkukunwari. Mr. Patterson, maaari mong hintayin na subukan namin ito bago ka kumain. Sabi ni Oliver na may pilyong ngisi. Tuwang-tuwa na tumawa si Jonathan, na nakatingin sa bigong si Sean. Kaya kong kumain, pero hindi mo kaya. Humalaklak si Sean. Ako na mismo ang kukuha. Mr. Bailey, marunong ka bang mangisda? Kailangan mo ba ng tulong ko sa paghahagis ng lambat? Pang-aasar ni Jasper kay Sean, kumikinang ang kanyang mga mata ng malikot. Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Sabi ni Sean, itinaas ang manggas at hinubad ang sapatos, handang humakbang sa tubig. Pinanood ng mga matatanda ang kanyang mga kalokohan, at direktang itinaboy siya ni Darius. Huwag kang pumunta dito at istorbohin ang pangingisda ko. Huli ka nang sa iyo sa malayong lugar. Old Mr. Graham, kahit pumunta ako doon para mangisda, hindi ka pa rin madaling makahuli ng isda. Nakangiting sabi ni Sean. Nagalit iyon kay Darius. Humihingi ka talaga. Hindi kita hahayaang magkaroon ng isda mamaya. Hindi napigilan ni Arisa na matawa, habang pinagmamasdan ang kanilang masiglang pakikisalamuha sa sobrang saya. Dad, gusto mo bang palitan ang Payne? Tanong niya. Lumingon si Darius at ngumiti sa kanya. No need. Nagwiwisik din ako ng Payne. Kung hindi, nasalo na ni Jessie at ng iba pa ang lahat. Lolo, exaggerating ka talaga. 2 isda pa lang ang nahuli natin, nakangiting sagot ni Jasper. Ngumiti si Arisa at sinabing, itaboy mo ang isda kay Lolo. Hayaan mo siyang makahuli din. Nagtawanan ang mga bata. Mami, naihatid na namin lahat ng isda sa tabi ni Lolo, paano na tayo mangisda? Hindi mo na kailangang itaboy ang isda patungo sa akin. Kaya ko silang hulihin ng mag-isa. Bulong ni Darius, nakikipagkompetensya sa mga kabataan. Palihim na kinuha ni na Edwin at Mary ang kanilang mga pamangwit at nagtungo sa kinaroroonan ni Darius upang mangisda. Nang makitang maganda ang mood ni Arisa, napangiti si Benjamin. Samandal siya at bamulong sa tenga niya, nauuhaw ka ba? Ibinalik ni Arisa ang tingin sa kanya. Hindi ako nauuhaw. Ibaba mo na ako. Gusto kong pumunta doon at tingnang mabuti. Binuhat siya ni Benjamin, naglakad patungo sa wheelchair. Marahan niya itong inihiga sa upuan. Mag-ingat at huwag mahulog sa lawa. Napaawang ang sulok ng bibig ni Arisa nang sumagot, mukhang wala akong silbi. Mukhang medyo mahina ka ngayon. Ang manipis na labi ni Benjamin ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Kaya mas mabuting huwag kang mahulog, o kailangan kong bumaba at iligtas ka. Napatingin si Arisa sa kanya. Marunong din akong lumangoy. Mula nang siya ay nakaligtas, masigasig siyang nag-aaral ng mga kasanayan sa pagtugon sa emerhensya at pagtatanggol sa sarili. Determinado siyang, hinding-hindi na niya hahayaang malagay muli sa isang passive position. Nakangiting tumingin sa kanya si Benjamin. Kailan ka pa natuto? Sabay tayong mag-swimming tonight. Nung niyaya ko siyang lumangoy noon, hindi daw niya kaya. Mukhang marami siyang tinatagong talento. Well, hindi pa kita masyadong kilala noon. Awkward na tumawa si Arisa, napagtanto niyang masyado na siyang nagsiwalat. Sa isang mahinang nguso, dinala siya ni Benjamin sa rehas ng tulay upang panoorin ang lahat ng mangisda. Kabanata 1519. May kung ano sa pa ako. Biglang bulalas ni Sean na nagtataka sa kabilang side. Mabilis na napalingon ang lahat para tignan, nakita ko lang siyang nahulog sa tubig. Nagtawanan ng 6 na bata, at tumawa si Jessie. Mr. Bailey, nasagasaan ka ba ng ahas? Isang ahas, namutla si Sean.
Ang madulas na bagay sa ilalim ng kanyang mga paa ay lalong parang isa sa kanya. Benjamin, may ahas ba sa bahay mo? Napatingin siya kay Benjamin, nababalot ng goosebumps ang katawan. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin at ngumisi, oo. Ang mga bata ay nag-iingat ng alagang ahas sa likod bahay, ngunit hindi siya sigurado kung pupunta ito dito. Kinakabahang napalunok si Sean. Takot na takot siya sa mga nilalang na iyon. Benjamin, halika na dali. Ako. Hindi ba ako nakagat? Nang makita ang kanyang takot, mabilis na hinimok ni Arisa si Benjamin na suriin. You better go and say. Sana hindi talaga ahas. Jonathan, tingnan mo. Inutusan ni Benjamin si Jonathan na pumunta doon. Nang makita ni Jonathan si Sean sa ganoong estado, hindi niya napigil ang matawa saglit. Huwag mong ipagkamalang ahas ang igat. Kalokohan. Ahas ito, hindi igat. Nakaramdam si Sean ng lamig sa kanyang gulugad. Natigilan siya sa kinatatayuan, walang lakas ng loob na kumilos. Ilang beses na umubo si Jonathan, pinipigilan ang pagtawa habang naglalakad. Lahat ng iba ay nangingisda, pero pinipilit mong sumisid para mahuli sila. Niwala ka pang nahuhuli na isda, at hinihiling mo na sa akin na iligtas ka. Kulang talaga ang iyong survival skills. Kung hindi mo ako ililigtas, magwala ka. Sumabog sa galit si Sean. Lumapit si Jonathan, kinuha ang isang poste ng kawayan, at ibinigay ito kay Sean, itinuro, umakyat ka. Bahagyang napaawang ang bibig ni Sean, at pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumigaw siya, nakapulupot ang isang ahas sa aking mga binti. Paano ako kikilos? Kung ako ay gumalaw, ako ay makakagat. Paano kung ako ay makalason at mamatay? Mr. Bailey, huwag kang matakot. Hindi ito nangangagat. Sigaw ni Timothy kay Sean, sinusubukang palakasin ang loob niya. Paano mo malalaman na hindi ito nangangagat? Tanong ni Sean na puno ng gulat ang mukha. Nakalabas na siguro ang baby snake natin. Huwag kang matakot. Hindi ito nangangagat, paliwanag ni Timothy sa kanya. Kung nakagat ka, siguradong masama ang pakiramdam mo ngayon. Natatakot si Sir Bailey, haha. Humagalpak ng tawa si Jasper. Sinubukan ni Sean na maramdaman kung ano ang nangyari sa kanyang mga binti, at tila hindi siya nakagat. Parang may nakapulupot sa legs niya. Kung nakagat siya, nararamdaman na niya ang epekto ng lason noon. Alaga mo ba ang ahas? Oo, tumango ang mga bata bilang pagsang-ayon. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Sean. Kung gayon mas mabuting magmadali kayo at alisin ito. Panipi, tumingin si Jonathan kay Sean, nananatili pa rin sa tubig, at ipinaalala, maaari kang umahan ng mag-isa. Ang ahas ay nasa ilalim ng tubig. Hihintayin ka nilang umakyat bago nila ito maalis. Sinubukan ni Sean na igalaw ang kanyang paa, ngunit ang ahas sa kanyang bukong-bukong ay mas humigpit lamang sa kanyang mga binti. Hindi maganda. Bilasan mo at tulungan mo akong tanggalin ito. Mr. Bailey, sandali. Tinawag ni Timothy si Sean at saka sumipol. Gulat na napatingin si Arisa sa anak, hindi niya inaasahan na may ganoong kasanayan ito. Ang ahas, na nakapulupot sa mga binti ni Sean, ay mabilis na kumalas nang marinig ang sipol. Mabilis itong nagtungo sa mga palumpong sa pampang, na wala nang walang bakas nang wala sa oras. Isa talagang ahas, nakita ito ni Jonathan, at medyo malaki ito. Mabilis na lumabas si Sean mula sa lawa, medyo namumutla pa rin ang mukha. Of course it's real. Tingnan mo, naging blue ang paa ko. Ininspeksyon ni Sean ang sarili niyang mga paa, nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang bakas ng kagat, tanging pasa na lang ang naiwan ng likaw ng ahas. Mr. Bailey, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Arisa, napansin niyang tila natakot siya. Ayos lang, winagayway ni Sean ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na ayos lang siya. Natawa si Jonathan sa takot na kilos ni Sean. Akala ko nakita ko na si Kingsley. Nagtadyos ang ngipin ni Sean sa frustration. Kung hilingin niya sa akin na tretuhin siya sa hinaharap, hindi ko gagawin. Kabanata 1520. Halika dito, maliit na ahas. Tawag ni Zachary, sumipol sa ahas na nakakubli sa mga palumpong. Kasunod ng isang kaluskos, isang ahas na kasing kapal ng braso ng isang bata ang dumulas. Alam ni na Edwin at Mary na iniingatan ng mga bata ang alaga na iyon, ngunit nag-aalangan pa silang lumapit nang makita nila ito. Namangha si Darius nang makita ang ahas na sumusunod sa utos ng mga bata. Kailan mo sinimulang itago ang bagay na ito? Hindi ba ito makamandag? Pagkatapos, tumingin si Darius kay Benjamin. Maaaring makamandag ang bagay na ito. Hinahayaan mo ba silang palakihin si Benjamin,
ang ama, nananatiling kalmado at tahimik, na walang nakitang mali. Ito ay kanilang alagang hayop. Napaawang ang sulok ng bibig ni Darius. Nang makita si Timothy na nakayuko para hawakan ang ahas, likas niyang sumigaw, "Tim, mag-ingat ka." "Lolo, hindi ito nangangagat." Nilinggan ni Timothy ang kanyang ulo at ngumiti kay Darius. Iniabot ang kanyang maliit na kamay upang hawakan ang ulo ng ahas. Hindi nagtagal, nakapulupot na ang ahas sa braso ng bata. Nang makita iyon ni Sean ay napalunok siya na puno ng paghanga. "Tim, you're incredibly brave. I can't believe you dared to touch it." Humalaklak si Timothy. "Mr. Bailey, ang cute talaga. Huwag kang matakot." Awkward na tumawa si Sean. Hindi niya talaga kinaya ang mad-ulash na ahas na iyon. Marahil ito ay dahil sa isang insidente ng pagkabata kung saan siya ay nakagat na isang alaala na malalim na nakaukit sa kanyang isipan na nagdulot ng instinctual na takot. "Ito ang kalaban ng iyong Mr. Bailey." Natatawang sabi ni Jonathan. Kumikislap ang mga mata ng mga bata habang nakatingin kay Sean. Mamantong hininga si Oliver at sinabi, "Akala namin si Mr. Bailey, na gumugugol ng buong araw sa pag-eksperimento sa mga puting daga, ay hindi matatakot sa mga ahas." Nawala nang masabi si Sean. Malayo ito sa puting daga. Sinong may sabi na kung hindi ka takot sa mga puting daga, hindi ka matatakot sa ahas? "Tim, dalian mong iligpit para hindi na natin matakot si Mr. Bailey," paalala ni Zachary kay Timothy. Nakangiti siya habang nakatingin kay Sean ng may pagkatuwa. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kahinaan ni Mr. Bailey. "Sige." Tumango si Timothy at tinungo ang snake house. Sumunod si Jasper, "Pupunta rin ako, para tingnan kung may mauubos pa." Laming-galinga si Sean sa paligid at nagtanong sa ilang bata na naiwan. "Ilang ahas na ba ang pinalaki ninyong lahat?" Akala niya isa lang, baka marami pa. "Hindi marami, mahigit 10 lang," sabi ni Zachary na nakangiti ng nakakaloko. Naramdaman ni Sean na tumindig ang balahibo niya. "Mr. Bailey, hindi nangangagat ang mga ahas na iniingatan namin. Napakamasunurin nila, kaya hindi mo kailangang matakot." Inalo siya ni Jesse. "Kahit na tuwang-tuwang ibinahagi, mabubuting kaibigan natin sila, alam mo ba? Noong nakaraan, tinulungan pa nila tayong takutin ang ilang masasamang tao." Tinaas ni Arisa ang kanyang mga tainga, tumingin sa maliit na batang babae. "Sino ang tinakat nila?" Tinakpan ni Jesse ang bibig, kumikislap ang mga mata habang nakatitig kay Arisa. "Isang body." Napataas ang kilay ni Arisa, nakatingin kay Benjamin. "Alam mo ba, panay ang tingin ni Benjamin sa kanya." "Hindi." Iniwas ni Arisa ang tingin sa kanya, saka bumaling kay Gavin, Zachary, at Oliver. "Sino ang sinubukan ninyong takutin dito?" "Ang masamang babae na iyon, si Heather, at si Miranda din." Natakot sila nang wala sa kanilang talino. Si Zachary ang unang nagsalita, maingat na pinagmamasdan si Arisa. Nang makitang hindi nagbago ng husto ang mood niya, panatag na ang loob niya. "Mommy, may video recording kami. Gusto mo bang makita kung gaano sila natakot?" Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Arisa. Hindi niya inaasahan na gagawa sila. Nang ganoong pagkabansot, "Di ka ba natatakot na ma-discover?" Medyo pinagalitan niya sila dahil sobrang pilyo talaga ng mga bata. "Huwag kang mag-alala, hindi tayo mahuhuli, Mommy. Let me tell you about Miranda." Gusto pang mag-share ni Oliver, pero pinigilan siya ni Gavin, na sumenyas na huwag nang ituloy. "Anong nangyayari kay Miranda?" Nagtataka silang tinignan ni Arisa, siguradong may tinatago sila sa kanya. "Mommy, sasabihin namin sa iyo mamayang gabi," sabi ni Zachary sabay sulyap sa iba ng may misteryosong tingin.